Narito na ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binatikos ang patuloy na panggigipit at panghihimasok sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Department of Interior and Local Government pinag-iingat ang mga residente at lokal na pamahalaan kasunod ng pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon at Taal. Philippine National Police pursigidong habulin ng mga human trafficker at sindikatong sangkot sa overseas jam scam. Ako si Jan Dalistan para sa PNA Headlines. Sa pagpapatuloy ng ikalawang araw ng ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyang pansin ang panghihimasok at panggigipit na nangyayari sa West Philippine Sea. Sa kanyang intervention sa 13th ASEAN-US Summit, pinuna ni Marcos ang mga insidente sa West Philippine Sea na kalimitang nauuwi sa banta sa kaligtasan ng mga Pilipino. Kabilang sa mga binatikos ng Pangulo ang pagtatayo ng China ng isang nature reserve sa Bajo de Masinloc na inaprubahan ng State Council ng China noong Setyembre. Ayon kay Marcos, paglabag ito sa soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas pati na sa karapatan ng mga Pilipino na mangisda sa lugar. Iginiit ng Pangulo ang karapatan ng Pilipinas na angkinin ng West Philippine Sea batay sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at ang 2016 South China Sea Arbitration Award na pumabor sa bansa at ang sarili nitong mga batas. Nanindigan din ng Pangulo na kailangan magpatupad ng Code of Conduct sa buong South China Sea para mapanatili ang kaayusan sa karagatan. Makailang ulit na kinundena ng Pilipinas ang panggigipit ng militar ng China sa mga barkong Pilipino, kabilang ang mga pag-water cannon ng China Coast Guard sa mga resupply mission sa West Philippine Sea. Samantala, binigyan diin ni Marcos ang patuloy na pagtutulungan ng Estados Unidos at ASEAN sa sari-saring sektor tulad ng pagsugpo sa transnational crime, people-to-people exchange, digital economy at pagsuporta sa mga micro, small at medium enterprise. Kinilala rin niya ang pagpapatibay ng ASEAN-United States Joint Vision Statement na inaasahang tutugma sa mga layunin ng ASEAN tungo sa kapayapaan, kaunlaran at katatagan sa rehiyon. Pinag-iingat ng Department of Interior and Local Government ang mga lokal na pamahalaan at mga residente sa paligid ng Kanlaon at Taal Volcano sa gitna ng patuloy na pag-aalboroto ng dalawang bulkan. Naunang nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng mahihinang pagsabog sa Kanlaon noong Biyernes, October 24. Dalawang beses namang sumabog ang Taal noong Linggo, October 26. Nasa Alert Level 2 ang Kanlaon habang Alert Level 1 ang nasa Taal. Iniutos ng DILG sa mga lokal na pamahalaan na ihanda ang mga evacuation center at emergency supply at i-activate ang kanilang mga local disaster risk reduction and management council. Pinaalalahanan naman ang mga nakatira sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone ng Kanlaon na lumikas agad habang ang mga nasa 6-kilometer radius ay kailangan mag-ingat para sa anumang pagsabog. Sa hiwalay na paalala, iniutos ng DILG sa mga lokal na opisyal ng Batangas at Cavite na maghanda sa anumang aktibidad ng Taal. Partikular na pinagbabawal ang pagpunta sa Taal Volcano Island lalo na sa main crater at daang Castilla Fissure. Pinag-iingat din ang mga residente dahil sa posibleng pagkalat ng volcanic sulfur dioxide sa hangin. Pinayuhan ng lahat na magsuot ng face mask, protektahan ang kanilang mga mata at uminom palagi ng tubig. Kailangan din maghanda ng sariling emergency go bag na may lamang tubig, gamot, first aid kit at pagkain para sa anumang posibleng mangyari. Pursigido ang Philippine National Police o PNP na habulin at hulihin ang mga human trafficker at sindikatong sangkot sa overseas job scam. Iniutos ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na higpitan ang operasyon para hulihin ang mga sangkot sa pag-alok ng peking trabaho sa ibang bansa. Magtutulungan ng PNP, Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers at Foreign Law Enforcement para hulihin ang mga nambibiktima sa mga Pilipinong naghahanap ng trabaho. Nakikipag-ugnayan na rin ng PNP sa mga international agencies para buwagin ang mga transnational scam network. Bago ito, iniulat ng DFA na nakatanggap ang Embahada ng Pilipinas sa Myanmar ng 222 na active request mula sa mga Pilipinong nasa mga lugar na may scam hub. Tiniyak ni Nartates na tutulong sila para mapauwi ng ligtas sa mga na-scam na Pilipino. Nanawagan siya sa lahat ng maging alerto at suriing mabuti ang ina-applyang trabaho sa ibang bansa. Samantala, iniulat ni Senador Raffy Tulfo na nangako ang gobyerno ng Cambodia na palalakasin ang ugnayan nito sa Pilipinas sa pagsugpo ng human trafficking at sa pagliligtas sa mga Pilipinong nasa mga scam hub.
Kasunod ito ng pakikipagpulong niya kina Cambodian First Vice President Uch Borit at T. Sokun ng National Assembly of Cambodia kasabay ng 151st Interparliamentary Union Assembly sa Geneva, Switzerland. Nanawagan si Tulfo sa mga opisyal ng Cambodia na isama sa investigasyon ng kanilang mga tauhan sa immigration at gumawa ng paraan na bumilis ang pagpapauwi sa mga Pilipinong biktima. Sa balitang pangkalakalan, pumirma ng kontrata ang Food Terminal Incorporated at Clark International Airport Corporation para sa pagtatayo ng malawak na agri-food complex na magiging bagsakan ng mga ani at produkto ng mga magsasaka. Pinirmahan ni na FTI President Joseph Lo at CIAC President Joseph Alcazar ang Memorandum of Agreement para sa pagtatayo ng Bagsakan ng Bayan Mega Food Hub o BBM Food Hub na magkakahalaga ng 3.6 billion pesos. Itatayo ang food hub sa 46 hectare na lupa sa Clark, Pampanga. Magtatayo rin ng food hub na nasa 40 hectare sa Bukidnon at isa pang 30 hectare na pasilidad sa Quezon Province. Bubuksan ng food hub para sa pagbebenta, pag-iimbak at pangangalakal ng mga produktong agrikultural. Magkakaroon din ng espasyo para sa mga produktong halal certified at mga negosyo sa ilalim ng One Town, One Project. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., makakatulong ang ganitong food hub na hango sa ibang bansa tulad ng Thailand sa pagpapalakas ng kanilang agrikultura, kalakalan at seguridad sa pagkain. Suportado aniya nito ng layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyan ng patas na pwesto ang mga magsasaka at mangingisda sa merkado. Samantala, gustong ituring ng Israel ang Pilipinas bilang priority market para mapalakas ang turismo nito. Sinabi ito kasunod ng paglahok ng Israel sa katatapos na Internationale Tourismus Bourse o ITB Asia 2025 sa Singapore. Ayon sa Israel Ministry of Tourism or IMOT, nakipagkasundo ang kanilang gobyerno sa mga bansa sa Asia para mapalakas ang palitan sa turismo. Kasunod ito ng paghupa ng bakbakan dulot ng ceasefire sa Gaza nitong Oktubre. Ayon kay Ana Oraiza Aban, Marketing Manager ng IMOT sa Pilipinas, nauuna pa rin ang Israel bilang destinasyon para sa maraming Pilipino na interesado sa pamamasyal, relihiyon at kultura nito. Sa kabuuan, nasa 814,000 na turista ang dumalaw sa Israel mula January hanggang August ngayong taon, mas mataas kumpara sa 672,400 noong nakaraang taon. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lang ang aming website pna.gov.ph, yung aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. 59 na araw na lang, Pasko na. Kamustahin palagi inyong mga minamahal sa buhay dahil baka iyon ang hinahanap nila para makalagpas sa laban ng buhay. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.